Tala sa puntong ito, balikan na natin si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Si Arnel, magandang tanghali po. Hi Joshua, Yusek Aboy, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa ating mga taga-subaybay. Good afternoon, Asek. Alright. Asek, una po sa lahat, sa gitna po ng pabago-bagong presyo ng langis, dahil nga po sa tensyon na nangyayari dito sa gitnang silangan, paano po tinitiyak ng DA na sapat ang tulong na naibibigay sa ating mga magsasaka at mangingisda sa ngayon? Sa ngayon, Joshua, meron tayong mga short-term, medium-term at saka long-term assistance para sa ating mga magsasaka. On the short-term, na dyan yung ating fuel subsidy na tuloy-tuloy natin pinamamahagi na 150 million initially, and then yung ating presidential assistance for farmers and fisherfolk, nagkakahalaga yan ng 10 billion at marami na rin yung na-distribute natin. Nag-announce na rin ang ating Agricultural Credit Policy Council ng moratorium sa ating mga pautang, lalo na doon sa ating Survival and Recovery Loan Package. On the medium term, yung ating Quick Response Fund para sa ating mga fertilizer requirements ng ating mga farmers at ganun din yung ating credit facility. On the long term, ngayon yung ating mga irrigation systems, lalo na yung solar, pati yung ating ginagawa ngayon together with ADB on the feasibility study para yung ating coal to urea project ay maisagawa na natin sa lalong madaling panahon. Asek, ito naman, magandang balita, no? Ang DA sa panguna, syempre, ni Sec Kiko, ay mahigit 100,000 na raw po ang nakatanggap ng fuel subsidy. Ang tanong na lang ho, ano po yung mga mekanismo ng DA para mas mapabilis ang distribution nito sa mas maraming benepisyaryo? Yusek Aboy, kagaya ng ating PAFF, yung Presidential Assistance for our farmers and fisher, in tandem doon sa ating interventions monitoring card, para mapabilis ay pinamimigay na rin natin ito ng cash, yung ating PAF at yung ating fuel subsidy. Okay. Asek, balikan ko lang po yung nabanggit nyo kanina, itong medium-term assistance natin, ito pong Quick Response Fund para sa fertilizer. Pakipaliwanag po sa ating mga kababayan, gaano po kahalaga ito, itong assistance natin pagdating sa abono? So normally itong ating Quick Response Fund ginagamit natin pag panahon na pagkatapos ng kalamidad, pero dahil meron na rin tayong emergency dito sa ating energy, so pinag-utos na rin yan ng ating Pangulo sa bisa ng Executive Order 110 na pwedeng gamitin na ngayon ng kagawaran itong Quick Response Fund para responding dito sa pangailangan ng ating mga magsasaka, lalo na rito sa fertilizer dahil bago pa nagsimula itong problema sa gitnang silangan, nasa 1.5 lang yung presyo ng kada bag ng urea at saka ng complete fertilizer. Ngayon ay halos dumoble na, so malaking tulong para sa ating mga kababayan na mga magsasaka ng lalo na sa ating palay at mais itong ating gagamitin na Quick Response Fund para sa suporta sa kanilang pangangailangan sa fertilizer. Asek, paano naman po nakakatulong yung deployment ng mga kadiwa trucks natin sa pagsasagawa ng mga trade fairs upang maiwasan ang pagkalugi ng mga ibang lokal nating mga magsasaka? Yes po, Yusek Aboy, doon sa huling datos na binigay ng aming Regional Field Office, halimbawa dito sa Cordillera ay almost 50 na yung trucks na distribute para dito sa na pakalat at mahigit sa 113 metric tons na yung itulong na mai-market dito sa mga lugar na to sa Cordillera na nakapag-generate ng more than 3 million sales already sa tulong ng mga naisagawa na mga fairs at pagtulong natin sa pamamagitan nitong ating mga kadiwa trucks. Okay. Asek, pakipaliwanag din po, ano naman po ang magiging papel ng mga lokal na pamahalaan o ng mga LGU sa pagpapalakas nitong programang Sagip, Saka at paano ninyo sila hinihikayat na bumili mula sa ating mga magsasaka? Yes, Joshua, napaka-importante at magandang programa at batas itong Sagip Saka dahil mas pinadali nito yung pagbili ng mga produkto ng ating mga lokal at national governments directly sa ating mga farmer associations at kooperatiba. At ganoon din nagpapasalamat tayo sa Government Procurement Policy Board dahil naglabas sila ng resolution, ito yung resolution number 2 series of last year, na kung saan lalo pang pinagaan
yung mga requirements ng ating mga LGUs pag magpo-procure. Kasi rito wala na tayo yung tinatawag na the usual or competitive procurement, dadaan na lang ito dun sa negotiated procurement, at yung mga requirements dokumento ay mas binadali both at the side ng ating kooperatiba at saka ng procuring entity. So yung mga problema na na-experience natin doon sa mga sobrang produksyon, mas madali ngayon para sa kanila na bumili na mga directly sa ating mga farmer co-ops and association nitong kanilang mga produkto. Oh, ito naman, Asek, isa pang magandang programa nyo, no? Gaano naman po kalaki ang inaasahang epekto nitong toll-free policy para sa mga accredited trucks ng DA sa presyo ng mga produktong agricultural sa merkado? Yes po, Yusek Aboy. Gusto ko ring ibalita yung magandang nangyari dito. Nung una, nasa 1,000, mahigit 1,000 lang yung trucks natin na accredited. Ngayong araw, as of to date, nasa 2,240 na yung trackers na may active certificates, at may pending pa kami ngayon at any time. Approved na rin 485 pa, at we're nearing do sa 4,000 na target natin para dito sa toll fee exemptions na sa lahat ng mga trucks na nagdadala ng mga agricultural products at commodity na dumadaan sa lahat ng tollways dito sa atin, lalo na concentrated dito sa Luzon. At malaking bagay ito dahil more than 100 million na worth ng mga products yung dumadaan sa mga tollways, at sa isang araw nga nakakatipid yung ating mga trackers up to 6,000 pesos sa pagtawid ng walang binabayarang toll fee magmula rito sa North hanggang dito sa South Luzon. Yusek Aboy. Malaking tulong yan, no? Malaking Malaking bagay yan sa ating mga bumabiyahe na may dalang produkto Yes ng po. agrikultura. Well, Asek, dito naman po sa usapin ng El Nino na inanunsyo kamakailan lang ng Pag-asa, ano pong partikular na hakbang ang ginagawa ng kagawaran sa ngayon para matulungan yung ating mga magsasaka na makapag-adjust lalo na po sa usapin ng crop planning bilang paghahanda? Just po sa ngayon ay nireactivate na ni Secretary Kiko yung ating El Nino Task Force para talagang matutukan at in coordination with the National Irrigation Administration. Kasi ang El Nino, it's all about water management and agricultural support para sa ating mga maapektuhan mga magsasaka at mangingisda. At kasama na rin dito yung PhilRice at saka yung ating BSWM o yung Bureau of Soils and Water Management. At yung ating mga inputs naka-preposition na rin para kagaya nito yung fertilizer, yung mga drought-tolerant seed varieties at saka mga irrigation assistance kung kinakailangan na at naapektado na yung ating mga magsasaka. Ganun din ay pwede rin nating i-evaluate yung possible na paggamit ng cloud seeding do sa selected areas. Of course, subject ito sa technical assessment and suitability ng atmospheric conditions kung kinakailangan ito na yung extreme condition. Panghuli natin ito na gagamitin. Of course, yung ating mga crop insurance, yung ating access to credit at market facilitation ay nire-ready na rin natin. At ang pinaka-importante rito yung mga irrigation system natin, both at the national irrigation systems at saka yung ating mga small-scale irrigation systems kagaya ng mga solar-powered irrigation systems natin ay maayos, at pati yung kanilang mga tributaries o yung mga kanilang laterals, yung dadaanan ng tubig ay nalilinis na at walang barado para talagang maganda yung preparasyon natin. Napaka-importante ito dahil matandaan natin noong 2024, medyo malaki ang naging losses natin dahil na rin sa severe El Nino nung panahon na yun. Yusek Aboy and Joshua. Ako, no, Asek, nabanggit mo na rin lang. At saka naitanong naman namin to kay Admin Guillen, no, ng NIA. So, sa ganitong panahon, Asek, maaari nyo pa bang ipaliwanag kung paano nakakatulong ang solar-powered irrigation system, gaya ng binanggit nyo kanina, sa pagtugon sa posibleng kakulangan ng tubig ngayong mga panahon ng El Nino? Actually, Yusek Aboy, napaka-importante nitong solar-powered irrigation systems dahil dalawang bagay yung pangunahing tinutugunan nito. Una, dahil nga ito ay renewable energy ang ginagamit natin, hindi na gumagamit ng fuel o diesel. Kasi malaki yung gastusin ng ating mga magsasaka pag ang ginagamit nila yung mga diesel run pumps dun sa kanilang mga shallow tube wells o yung mga pumps na ginagamit nila.
kaya nilang makatipid ng mula 15,000 hanggang 30,000 pesos per hectare kada cropping season doon sa hindi paggamit ng kanilang mga diesel pumps. Ganon din, dahil nga El Nino, pwede nating magamit ito, ma-distribute, lalo na doon sa mga areas na maganda at sustainable yung ating mga groundwater at saka yung mga surface water natin. At ito ay napatunayan na very effective pag ganitong panahon na meron tayong severe o talaga matinding El Nino use. Alright, on that note, mensahe nyo na lang po, ASEC, sa ating mga kababayan magsasaka at mangingisda. Muli po, maraming salamat sa pagkakataon na makasama niyo po ngayong tanghali at ang ating pong kagawaran sa paggabay ng ating Pangulo at sa pangunguna ng ating kalihim, Secretary Francisco Chulo Aurel Jr. ay nakaagapay po at nagdudulot ng serbisyo para po sa ating mga kababayan sa anumang pong panahon. Muli po, magandang tanghali at maraming salamat po. Maraming salamat po, Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ho ng ating Department of Agriculture.